Bagsak sa fire exit standard at Fire Code of the Philippines ang gusali ng Kentex Manufacturing Corporation, ang pabrika ng tsinelas na nasunog sa Valenzuela City. Ayon po yan sa BFP o ang Bureau of Fire Protection. Sinisilip na rin ngayon kung may paglabag sa isinagawang pagwe-welding malapit sa sako-sakong highly combustible material. Hawak na ng Valenzuela Police ang isang welder na humingi ng protective custody dahil sa takot para sa kanyang buhay. Live mula sa Valenzuela, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, 3 araw buhat ng sumiklab ang malagim na sunog sa paggawa ng tsinelas dito sa Valenzuela City. Umiikot ngayon ang investigasyon sa 2 bagay, pinagmulan at pananagutan. Pinagmulan ng sunog na kumitil sa buhay ng 72 at kung nasaan at kung nakanino ang pananagutan. Simula ngayon, tatatak na ang lugar na ito sa Barangay Ugong sa Valenzuela bilang isa sa pinakamalalang sunog sa nakaraang 2 dekada. Pero sino ang may sala? Sa unang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP, bagsak sa Fire Exit Standard at Fire Code of the Philippines ang gusali ng Kentex Manufacturing Corporation. Ang 2 pintuan kasi sa gilid at likuran ng pabrika ay hindi maituturing na fire exit o emergency door dahil hindi ito diretso sa kalsada o sa labas, kundi patungo rin sa loob ng pabrika. Bakit 2 exit? Pag nasunog o may apoy na yung kabilang stair mo, hindi mo magagamit. Meron kang isang tatakbuhan para makalabas ng building. Iniimbestigahan din ng binuong Interagency Anti-Arson Task Force ang ginawang pagwe-welding na siyang nagsiklab ng malaking sunog. Highly combustible kasi ang sako-sakong kemikal na azodicarbonamide na nakaimbak ilang dipalang malapit sa wine-welding na roll-up door. May tendency ngayon mag-rekindle. Ibig sabihin, kapag kayan nahanginan, maaaring mabuhay ulit yung apoy. Okay. And then parang mauulit na naman. Lumalabas na matapos mapataka ng baga ang kemikal ay sumabog na ito at lumikha ng apoy at makapal na usok sa second floor. Unang binalot ng usok ang lagusan sa second floor kaya hindi na makalabas ang mga naroon. Pagkatapos ay kumalat na ito sa work area na agad pumatay sa 69 na manggagawa. Ang 3 namang iba pa ay narecover malapit sa pintuan ng second floor. Una nang nadiskubring walang ibang nalabasan ng mga empleyado dahil may bakal na rehas at chicken wire ang mga bintana. Generally, ang bintana po hindi po pwedeng gamitin as means of egress at hindi pwedeng maging batay na sabihin mo, bakit nakulong o bakit hindi nakalabas kasi nakagrill. Depende po yan kasi mayroon tayong mga regular corridor or horizontal exit. Kinukonsider po lahat yan. Sinisiyasat na ng BFP kung may permit ang Kentex at ang kumpanyang nagsagawa ng welding. Dapat kasing meron muna silang hot work clearance at may mga itatakdang oras pati safety officer na magbabantay sa welding. Tinungo namin ang opisina ng A-Shutter Corporation na nagsagawa ng welding pero walang humarap sa amin. Sinimulan ng kuna ng statement ng Valenzuela Police ang isang welder na kusang dumulog sa kanila. Humingi raw ito ng protective custody sa pulisya dahil nangangamba raw siya sa kanyang buhay. Ang sinasabi niya, nagwi-welding siya doon sa itaas ng roll up. So tumatalsik yung welding rod, yung nanggagaling sa pagwi-welding. And it appears na yung pinagwi-weldingan niya sa ibaba, doon ipinaparada yung mga dinideliver na mga materials. According to the welder, parang sinubcontract lang sila nung nagagawa. So titingnan natin kung may coordinations yung paggawa at saka kung alam ng management na... Ayon naman sa binuong Special Investigation Task Group Kentex, ngayon pa lang ay nakikitaan na nila ng kapabayaan ang kumpanya. Bahagi rin daw ng investigasyon ang malaman ang tunay na sanhi ng sunog at bakit nakitang sama-sama ang 69 na bangkay sa ikalawang palapag. Kung hindi sila naging negligible, walang sunog, madaling maagapan yung sunog. Patuloy pa rin ang clearing operations dahil hindi pa raw nila tiyak kung wala nang naiwang bangkay sa lugar. Ayon kay DILG Secretary Marojas, sa loob ng 2 linggo ay mailalabas na nila ang resulta ng investigasyon. Bakit sila hindi nakalabas? 3 ang hagdanan, isa na sa exterior, 2 na sa loob. Bakit hindi sila, umakyat ba sila doon dahil napakainit sa baba? Hindi natin talaga malaman hanggang matapos yung investigasyon.
At Jessica, kaninang alas 4 ng hapon ay nagkaroon ng pulong sa pagitan ng mga kinatawan ng Kentex Manufacturing sa pamumuno ni Attorney Renato Paraiso ng Kentex at mga kaanak ng mga biktima nitong sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela. Nagsimula ang pulong na yan sa isang misa na sinundan ng aktwal na pulong sa pagitan ng dalawang panig kung saan sinamantala ng pagkakataon ng mga kinatawan ng Kentex para sabihin dun sa mga pamilya na una, hindi nila tinatakbuhan ng kanilang mga responsibilidad at pangalawa, sasagutin nila lahat ng gastusin mula sa pagpapagamot sa mga nakaligtas hanggang sa pagsagot sa gastusin sa paglibing at pag-identify sa mga bangkay na nakuha mula sa loob, Jessica. Pero Dano, so far, ang nariringgan natin ng updates, ang mga otoridad, yung mga nakaligtas, yung mga kamag-anak ng mga namatay. Ngayon, nakuha rin natin yung impormasyon tungkol dun sa nagwe-welding. Kailan tayo makakarinig ng explanation din sa namamahala ng kumpanya? Kasi bakit nila pinayagan na may mag-welding malapit doon sa mga sako-sako ng mga combustible material? Jessica, kung susundan natin yung simula nung day 1 itong malagim na sunog na ito, nabanggit sa atin isa doon sa mga nagpakilalang may-ari nitong pabrika na ito na hindi nila alam na merong nagwe-welding doon sa pabrika, na yung pinagwe-weldingan ay malapit pala ito doon sa kung saan naghahalo ng mga chemical, particular itong blowing agent at itong rubber. Ngayon, doon sa paunang pahayag, dahil kanina tinatanong din natin ang Special Investigation Task Group Kentex na binuo ng Northern Police District sa pangunguna rin ng NPD, Valenzuela Police at sa tulong na rin ng CIDG, kung ano ba talaga yung eksaktong pahayag nitong welder. Bagamat doon sa nabanggit natin kanina doon sa ating report ay sa mga oras na ito ay patuloy pa rin daw yung ginagawang interview dito sa welder na ito. Hindi rin malinaw kung bakit pakiramdam niya o sinasabi niya o bakit kailangan niya ng protective custody dahil meron daw siyang pangamba sa kanyang buhay. Kanina naman nakausap natin si Attorney Paraiso at ang sinasabi sa atin ni Attorney Paraiso ng Kentex Manufacturing na itong hot work compliance permit na naungkat doon sa investigation, sa ongoing investigation dito sa nangyaring sunog, doon sa when you talk about the welding angle, ito raw ay isang bagay na kumbaga within the jurisdiction ng contractor. Sa kasawian pala, Jessica, ay sinubukan ng GMA News na kunin ang pahayag ng contractor nito pero hindi pa tayo nabibigyan ng anumang pahayag sa ngayon. Inaabangan natin, inaantabayan natin ang kanilang mga magiging pahayag sa mga susunod na araw, Jessica. At saka maganda rin malaman sa BFP, na-inspect ba nila itong kumpanyang ito prior dito sa accident? Kasi alam ko may mga clearances yan bago ka payagan mag-operate, may mga permit yan. Nauna nang sinabi ng BFP doon sa mga prior interviews na ginawa natin at ng ating team sa BFP NCR National at yung Interagency Anti-Arson Task Force na tinitingnan nila kung meron itong mga safety certificates, mga compliance permit on the part of the company. Although kanina rin tinanong din natin yan sa abogado ng Kentex, si Attorney Paraiso, at sinasabi niya na meron silang safety certificate na na-issuehan ng kumpanya ng safety certificate mula sa BFP. So kung ang tanong ay tungkol dun sa fire exits, hindi naman daw posible na hindi magiging adequate yung fire exits kung hindi naman daw sila mai-issuean rather ng safety certificate kung inadequate ang fire exits. Although para maklarify ang issue na yan ay mag-aabang pa tayo ng ilan pang araw habang gumugulong ang investigasyon, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.